Ano nga po ba ang kasal? Ano po? Ano nga po ba ang tunay na essence po na ito? Bakit po ba natin kailangan pag-usapan kung ano po ba ang meaning ng kasal? Number one, marami po ang hindi po naniniwala ngayon sa kasal. Kasi po bumababa po ngayon ang bilang ng kasal at dumadami po ang bilang ng hindi mga nagpapakasal. So marami po ang hindi naniniwala ngayon sa kasal. And number two, many of the married couple didn't understand what is marriage. Marami ang hindi nakakaunawa ano nga ba yung kasal. Yan. Marami sa kanila siguro ang tawag doon sa kanila mga, ikaw demonyo ka. Sasabihin ng asawang babae sa kanya ng asawang lalaki, demonyo ka rin. So yun, kaya nga parang ang dating yung marriage instead na regalo ng Panginoon, parang regalo yata ng demonyo. Kasi bakit? Laging gano'n na nangyayari. No, nagkakaroon ng pagtatalo, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan inside the marriage life. Pero hindi naman po yun mawawala. Kaya lang napakaganda po, napakalaking advantage ang meron pong Diyos sa buhay ng mag-asawa. Amen. And number three, because the number of broken families, ito po yung number. Out of 100, mayroon pong 15 naghihiwalay. Sa 100 mag-asawang kinasal, meron pong 15 na naghihiwalay. Alam niyo po kung ilan po ilan po yung span every quarter may 15 naghihiwalay na mag-asawa. Kailangan nating maunawaan bakit nga ba may kasal, ano nga ba ang kasal. Una, ang kasal po ay disenyo ng ating pong Panginoon. In Genesis chapter 2 verse 18, then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. Ang sabi po dito, dinisenyo ng Diyos ang marriage. Dinisenyo ng Diyos ang kasal. Ibinigay ng Diyos ang babae sa lalaki upang maging kanyang katuang sa buhay. Hindi para maging katulong lang. Are you there? Kasi marami gustong mag-asawa, yung asawa gagawin nilang katulong lang. Ikaw ang taga-timpla ko ng kape. Ikaw ang taga-laba ko ng damit ko. Ikaw ang ganito, ganire, ganyan. No, ang tingin dun sa kanyang asawang babae, katulong. No? O kaya, ano tawag dyan sa any other word? Kasambahay. No? Maid. No, kung meron kang katabi na asawa na babae, pakisabi mo sa katabi mong asawang babae, hindi ka katulong lang. No, so ito po ay disenyo ng Panginoon, ito po ay regalo ng Panginoon. Babae, kayo po ay regalo ng Diyos sa lalaki. Lalaki, kung iyan ay niregalo ng Diyos sa atin, dapat po nating ingatan. Hindi po natin dapat sapakin. Iyan po ay kinuha sa ating tadyang, hindi po kinuha sa tadyak. Ulitin ko, ang babae ay kinuha sa ating tadyang, hindi kinuha sa ating tadyak. So hindi po dapat sila makitaan ng black eye. Hindi po sila dapat makitaan ng pasa kung saan mang parte ng katawan. The next one is marriage is a union of two people to become one. In Mark chapter 10 verse 6 to 8, sabi diyan, but from the beginning of creation, God made them male and female. Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, ang sakit ng isa ay sakit ng dalawa. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng dalawa. Are you there? Sa kahinaan ng babae, dapat kalakasan niya ang kanyang asawang lalaki. Sa kahinaan ng lalaki, dapat kalakasan niya ang kanyang asawang babae. Ito po yung hindi nauunawaan ng marami. Na marami po sa mag-asawa, meron pong soloista. No po, gusto siya lang yung laging nasusunod.
By this time, ikaw ay pumasok sa isang marriage life. Hindi, yung desisyon mo, hindi na sarili mong desisyon. Dapat dalawa na kayo. This is a union of two people na maging isa sa Panginoong Jesus. Next, marriage is created for man to love his wife and wife to submit to her husband. Ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 18 to 19, wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Maraming babae ngayon ayaw mag-submit sa mga asawang lalaki. Mali ata yun na isulat ng Bible. Kasi sabi ng Bible, wife, submit to your husband. And husband, love your wife. Ngayon ho, ating panahon ngayon, hindi po yun na nangyayari. Husband, submit to your wife. Wife, love your husband. Ganon na nangyayari. Wala na pong babae ngayon na nagsasubmit daw sa kanyang asawang lalaki. Hindi ko po alam kung bakit. Pero yung mga babae na naandito na asawa, I believe in Jesus' name, nagsasubmit kayo sa inyong mga asawa lalaki. Amen po ba mga lalaking asawa na naandito? Nagsasubmit ang ating mga asawa na hallelujah! Ito po yung isang factor. Makinig pong maigi. Nakukuha pong mag-submit ng babae kapag ang lalaki ay kasubmit-submit. The number one rules in God's kingdom marriage po, kailangan ang lalaki po ay mapagmahal. One of the reason kung bakit po hindi binigay sa babae na wife, love your husband. Why? Kasi po napakalaking trabaho po ang mahalin ang asawang babae kaysa mag-submit sa asawang lalaki. Kung bakit po binigay sa aming mga lalaki or sa lalaki kay Benedict na husband, love your wife, kasi sakop po nito lahat. As God loved the church. Kailangan mahalin mo, Benedict, si Micah kung paano siya mahalin ni Lord. Kung paano siya protektahan ni Lord. Kung paano siya gabayan ni Lord. Kung paano gabayan ng Diyos ang church. Kung paano mag-provide si Lord sa church. Ganon din dapat si Benedict sa kanyang asawa. Napakabigat po ng trabaho ng mga lalaki. Ang pagmamahal po, mga lalaki, makinig po kayong maigi, hindi po ito nakukuha sa loob lamang po ng kwarto. Ang pagmamahal po, hindi po ito nakukuha sa salita lamang. I love you, tapos na. Hindi po doon natatapos ang pag-ibig. Pag sinabi pong love your wife, ibig sabihin po nito, lahat po sa iyo ay ibibigay mo sa iyong asawa. Pati yung understanding and patience. Amen? Buhay na patotoo, lalo't lalo na sa pagbibihis pa lang kaming mga lalaki, 5 minutes lang, tapos na kami. Kasama na po doon ang pagligo. Sa babae, God bless sa 3 hours. That's why we need patience for them. Kung hindi tayo mapagmahal, hindi natin matatanggap yun. So we need to accept na ang mga babae ay ganyan talaga. Wala na tayong magagawa. We need to love them. Amen. Yung pasensya natin talaga sa kanila kailangan din mahaba. No, bakit? Ito po yung isa sa natutunan namin. Ako po mismo personally. At nakita ko po ito sa survey. Ang babae daw po ay nagke-create ng atmosphere. Yan daw po ang job ng babae, to create an atmosphere. Alam niyo po yung ibig sabihin ni Pastor Don? Kapag wala sa mood ang babae, nagtataka si lalaki, aburido na. Anong meron? Anong nagawa ko? Di ba? Yun po yung mapapansin po natin sa kanila. At ang trabaho po ng lalaki, ito po yung makinig kayo mga lalaki, and especially Benedict. Ang trabaho natin is to change the atmosphere. It's up to you. It's up to us mga lalaki. Papatol ka ba? O ipararamdam mo pa rin, mahal mo pa rin sila. So kung sa huli,
uuwi ka sa pagmamahal, wag mo nang sabayan. Are you there? Bakit? Ganun po talaga.